Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo, komentuhan po natin ito pong kaganapan na hindi na po natin halos ito dinaranas nung panahon po ni dating Pangulong Duterte na ang mga taong ito, ang gumagawa ng kasamaan ay natatakot. Takot po sila. Hindi po ba? Pero ngayon, hayagan na naman pong muli at grabe po ngayon ang ating bansa. Grabe na po ang kahirapan, korupsyon, politika. Meron pang ganitong problema na kinaharap natin na tayo po ngayon ang nagdurusa sa kasamaan ng mga taong ito. Katulad po nito, isang babae po, hinold up na, minulestya pa. Wala na pong takot ngayon gumawa ng kasamaan ang mga hayop na yan, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita. Hinold up at minolest siya ang isang babae sa loob ng kanyang sasakyan sa Angeles, Pampanga. Sa dashcam video, maririnig na pinagbabantaan ng salarin ang babae kapag sinubukan niyang humingi ng saklolo. Ayon sa biktima, nasa parking lot siya ng isang hotel nang bigla siyang tutukan ng baril mula sa likuran. Sa pilitan daw siyang pinasakay sa passenger seat at minaneho ng salarin ang kanyang kotse. Kinuha rin daw ang kanyang cellphone at 13,000 pesos na cash. Batay sa dashcam video, pansamantalang huminto ang sasakyan at doon minolest siya ang babae. Kalaunan, ibinalik ng salarin ang sasakyan sa parking lot ng hotel. Sa karaw, piniringan at itinali ang kamay ng babae sa kambyo ng kotse. Nang matiyak ng babae na umalis na ang salarin, saka siya humingi ng saklolo. Tinulungan siya ng isang babae at isang lalaking Korean. Nagsasagawa ng backtracking ang Angeles City Police para matukoy at maaresto ang salarin. Grabe, no? Ganyan na po ang ating bansa. Laganap na po ang mga addictus, running in tandem. Di ba ba? Ganyan pa po. Mga holdupper, kidnapper, pati mga kakaliwa. Malakas na naman ang puwersa nila. Ano na po nangyayari sa ating bansa? Panahon po ni dating Pangulong Duterte, binigyan po tayo ng seguridad, security. Sila ang takot. Takot na takot po yan. Halos maubos na po yung ginagawa nilang kasamaan. Natakot sila. Takot na silang gumawa ng masama. Pati nga mga addictus, takot. Bakit ngayon? Grabe, no? Nasa parking lot ka, nasa isa kang hotel, doon ka titirahin. Hinold up ka na. Kinuha na pera mo, cellphone mo, tapos mumulestyahin ka pa. Buti na lang po hindi pinatay. Nagpapasalamat na lang po tayo at syempre po ang pamilya po ng salarin ay nagpapasalamat dahil hindi po siya pinatay. Hindi po siya chinugi. Nakakalungkot. Grabe. Ganito lang po ang sinapit natin doon sa sakripisyo. Yung sinakripisyo ni dating Pangulong Duterte, ang 6 na taon at ang kanyang buhay at ang kanyang sarili ngayon ay pinulitika dahil dito sa paglaban niya sa mga kriminal na ngayon ay siya'y nasa dahig. Siya'y kinidnap na walang due process dahil dito sa mga tao na ganito. Ang pineperwisyo ay matitinong tao. Ang mga normal na tao ang napeperwisyo. Katulad niyan. Tiyak na babae eh. Hinold up na, nagka-interest pa sa babae. Napakasama. Pero, may takot pa ba? Yan ang tanong natin eh. May takot pa ba sa gobyerno? May takot pa ba sila sa panahon ngayon? Parang wala na, di po ba? Ang tanong, ano pa kaya? Ano pa kaya ang maibibigay sa atin na kasamaan ng mga taong ito? Dahil po sa naglilingkod. Di po ba? Follow the leader. Kay dating Pangulong Duterte, pag sinabi niya, tumigil kayo. Tumigil kayo. Dahil ang gobyerno ang pinoprotektahan po ang mamamayang matitino. Matitinong mamamayan ang dapat pinoprotektahan sana ng gobyerno. Pero sa panahon ngayon,
mga kababayan, bakit lumaganap? Bakit dumaming muli? Na doble pa sa dami, di umano. Hindi mo masisisi ang iba. Dahil sa kahirapan, kumakapit na sa patalim sa kahirapan, hindi kaya? Dahil ang gobyerno ang inuuna ay korupsyon, pamumulitika, bagsak na ekonomiya, napakalaking inflation. Kaya yung masasamang tao na tumigil na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ngayon, bumalik na naman dahil sa ganitong klaseng paglilingkod at pagpapatakbo ng gobyerno. Kaya po mga kababayan, ingat po kayo. Ingat po tayong lahat. At ingatan po natin lalo ang ating mga anak. Lalo-lalo po ang ating mga anak na kababaihan. Ang ating mga kabataan. Nahandyan pa po makakaliwang grupo na ang ating mga anak na kabataan ay kanila rin pong kinukuha para po maging kasapi nila. Hindi po ba? Ingat-ingat po tayo. Wala na po tayong maaasahan pagka ganito pong klaseng paglilingkod ang binibigay sa atin. At ang mga kapulisan, ay nakikita pa ba natin nagtatrabaho ngayon ang kapulisan at pinoproteksyonan po ba bawat barangay natin ngayon? Parang hindi na yata. Hindi po katulad noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga kapulisan, hindi po ba, naka-spread po yan. Nasa mga barangay, nasa mga syudad, nagro-rubing, romo-ronda, nagpapatrolya sila, lalo sa gabi, sa araw. Tapos may mga checkpoint. Di po ba? Maraming checkpoint. Chine-checkpoint po yung mga motor na may may kaangkas. Chine-check nila dahil yung para maiwasan po yung mga randing and tandem. Hindi po ba? Yung mga nakamotor. Ngayon po ba? Ganun po ba ngayon? Ganun pa po ba kasisipag ang mga kapulisan natin? Para masugpo at mabawasan po ang napakalaking ang krimen sa ating bansa, ang gumagawa ng masama. Ganyan po ba kasisipag o masisipag pa rin ba mga kapulisan katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Nagtatrabaho po ba sila para sa taong bayan? Nagtatanong lang po tayo. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Napatuloy po yan. At hindi po halos naman binabalita lahat ang nangyayari sa ating bansa. Malalaman mo na lang ang ating mga kababayan ay nagluluksa dahil sa nararanasan dito sa mga taong masasama sa ating bansa. Pero yan ay protektado po yan. Lalong-lalo po ng mga senador, ipinagpagawa pa nga ng museum ang mga taong masasama. Ganyan po katindi. At meron pang mga pare na kinukonsinti pa yata ang kasamaan ng mga taong yan. Pagka po yan ay sinaktan mo at may nangyaring masama dyan sa taong masasama, baka maipatawag ka pa sa Senado at maimbestigahan ka pa. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. At thank you po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. Tis-tis lang po tayo. Bye-bye.